Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay Alden Richards and Catherine Bernardo's video ng pagsasama sa isang resort lumabas na. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit at lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga updates natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na dahil sobrang dami po na talaga na parang napasa na all dahil si Alden Richards ang kauna-unahan na nagkaroon po ng motorcycle and vehicles Philippine launch, no, yung isa sa mga parang tinatawag na brand new Honda Journey Plus motorcycle which made its debut in the Philippines. Honda Philippines President Sayaka Aray handed Richards keys to his new vehicle at the motorcycle launch last January 25, where the actor was also unveiled as its products ambassador. A television commercial featuring Richard was revealed at the event as the actors tested out a Virgin Big model of the motorcycle in Las Casas, Pilipinas de Acuzar. So dahil po dito is ito po yung isa sa mga confirmation dun po sa sinabi ng ilan sa mga staff ng Las Casas kung saan natagpuan nga itong si Catherine at Alden Richards together. Ayan yung mga conversation nasa screen po natin. And talagang sobrang marami pong nabuhayan ng dugo nung nakita po tong combo na to, kasi yung staff na po mismo, kasi napaka-imposible naman kung di nila kilala si Catherine at Alden Richards, mga phenomenal artist ng Pilipinas yan at ng buong mundo, diba? And this time lumabas din po at pinagkumpara, no, kasi nilabas or nagkaroon din po kasi ng pinakabagong endorsement shoot itong si Miss Catherine gamit po yung kanyang ini-endorso na cellphone na Redmi, no? And ang tinagtataka natin is same dun po sa motorcycle na meron po si Alden Richards, na siya po yung kauna-unahan, limited edition kasi siya eh. So siya pa lang po yung meron. So ibig sabihin, confirm talaga na sila po ay magkasama dito po sa nasabing lugar kasi wala pa pong meron niyang ganyang motorcycle. Maliban po kay Alden Richards. Kaya walang duda at tama nga yung sinabi ng staff na talagang sila nga po ay magkasama dito po sa nasabing Las Casas sa May Bagak, Bataan. And hindi po nag-hallucinate or nagpapakadelulo yung mga fans dahil totoong totoo at real na real dahil iisang lugar lang po ang pinaganapan ng kanilang endorsement shoot. So hindi po hindi po aksidente yon dahil pumunta sila doon dahil meron silang work. At the same time, same shooting location. At ng isa pa sa pinakamatibay na ebidensya dyan is sinabi nga po ng isa sa mga may-ari, no, yung pinaka sinasabi natin na nag-release nitong unit na ito kay Mr. Alden Richards, siya pa lang po talagang may-ari or siya pa lang po ang mayroong pong ganitong klase ng motor. Bakit naman may ganong motor si Catherine? Which means si Catherine mismo ang kauna-unang pinagamit, no, ni Mr. Alden Richards para gamitin po doon sa kanyang endorsement shoot para doon sa phone na kanyang ini-endorso. So walang kaduda-duda, talagang confirm. And pagkatapos nito, natagpuan din siya at nag-post siya, no, ilang araw nang nakakaraan. Pinost niya po yung kaganapan kung saan nasa yacht naman siya bigla, no? Kaya nga po sinabi ko po sa inyo upon checking is yung mga pinapost po nila is late posting po yun. Hindi po yun talaga yung parang yun yung naganap. Kasi kapag chinek nyo rin po yung IG niya that time is umattend din siya ng binyag ng anak ni Miss Ria Ataide and Mr. Sanjo Marudo, which is happens to be one of the ninang itong si Miss Catherine Bernardo. Kaya talagang lahat po ng mga posting niya hindi po talaga siya hindi talaga siya latest. And sinasabi dito na parang naganap po yan, no, tapos yun nga sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar ginanap. Sabi po yan po yung isa sa pinakamaganda na parang beach, no, na dito sa Pilipinas.
So, anyway, so kayo na po ang humusga at kayo na po ang magkomento dyan sa comment section kung ano po ang inyong masasabi. Magbasahin natin ang mga reaction po ninyo. Unahin natin si Ma'am Lourdes. Sabi ko, nakita nyo na ba ang bagong cast ng bagong Quiapo, Batang Quiapo? Bakit kaya kinuha ni Coco Martin sina Andrea Brillantes at Jillian? Di ba sila yung girls sa Daniel Padilla? Akala ko ba kaibigan ng Kat din si Coco? Bakit ganun ginawa ni Coco? Imagine mo, may teleserye na nga si DJ, meron din yung mga chicks ni DJ. Akala ko ba magkaibigan sina Coco at Kat din? Sobrang unfair ni Coco kay Kat. Ang masasabi ko lang dito is that bigyan naman po natin ng karapatang mabuhay si Andrea, si Jillian, tsaka si Daniel, no? Kung ano man po yung mga naganap noon is wala pong kinalaman yan doon po sa trabaho kasi always remember si Mr. Coco Martin po is director. And isa rin sa mga decision maker dito is yung ABS-CBN, no? Kung pag sinabi po ng ABS na aprobado na kukunin or bigyan ng trabaho yan, hindi po pwedeng tumanggi si Coco Martin kasi director po siya. At the same time, is tie up pa din po ang Dreamscape dito po sa ABS-CBN. Kaya wala pong kinalaman yung friendship nila dyan. Sabi ni Renato, and with regards to Kempao movie, sorry sa Kempao fans, hindi GMA Sparkle at Star Cinema ang nakapag-isip na magkakaroon ng midnight screening ang HLA. SM Cinema ang nangunguna sa pagkakaroon ng midnight screening. Sumunod na lang yung iba, mga cinemas management owner like Robinson's Movie World, Ayala Malls, and others pa. Dahil ang SM Cinema nakikita nila ang potential. Kita at tama yung naging desisyon nila, pero sa Kempao movie, I don't think gagawin nila yan. Owners yung ginawa nila sa HLA pa midnight screening dahil merong clamor talaga sa audience, mga fans lang ng Kempao ang may gustong may midnight screening, but for casual viewers walang clamor, nakikita yan ng mga cinema owners. So bakit pa susugal yung kung alam mo na ang result? Potential lugi, waste energy and resources. Sayang lang ang HLA, hindi lang fans ang mataas ang demand, pati casual viewers. Actually po to be fair, kasi parang malapit na pong umere yung kanila pong movie, pero hanggang ngayon parang wala pa po ako nakikitang ginagawa ang Star Cinema nga naman ng official na video na parang ipakilala ito pong nasabing movie na ito. I don't know kung mauurong na naman yung nila, yung movie date nila. Tapos parang wala ako nakikita mga behind the scene videos nila. Hindi katulad po ng Kat din na ginagawa pa lang yung HLA. Talaga nagte-trending na po sila. And sabi ni Ma'am Mercy, deserve nila Ma'am Dars kasi green flag sila, dalawa ni Kat. Ang iba inggit lang kasi pinapairal, nonsense naman yung sinasabi ng mga bashers. Pag ang puno, pag may maraming bunga palagi talaga binabataw. Sa inyo talaga ako naniniwala sa update ng Kat din, Ma'am Dars. Miss Mary Jane Glass also said, Miss Darren, napanood ako, sabi, sumunod daw si Alden sa Mati na picture na yung suot ni Kat na stripe, yun ang suot niya. Nakasama si Alden. Respeto din ata nila Kat din sa Kempao kaya tahimik sila. Which is true, no? Parang meron pong somebody's directing them na parang wag silang mag-ingay muna sa social media para daw ang Kempao ang mapag-usapan. Kaso kahit ano pong gawin po kasi nila, parang hindi yun ang nangyayari. Mas lalo po tuloy parang yung eagerness ng mga Kat din na malaman yung mga ganap sa kanila dahil tinatago. Sabi ni Miss Monaimi Bantawi, sabi nila wala silang magagawa kung ang Kat din fa din ang pinag-uusapan kasi sila ang sikat. Higit sa lahat, maingay din kaming na mga fans nila. And sabi ni Miss Anna Velmade, company decision yung kung sino ang gusto nilang endorser kasi sila ang magbabayad sa artista at karapatan nila kung sino ang gusto nila. Kahit sino pa ang piliin nilang mag-endorse sa kanila na yun. Pera nila ang binabayad sa artista, which is true, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kasi parang iniintriga lagi si Alden Richards kapag meron siyang mga product na ini-endorso, laging kini-question siya. Ang kumpanya naman talaga ang nagbabayad, hindi yung mga kudaer sa paligid, diba? Hindi naman yun yung para yung mga haters, yung nagbabayad sa kanila. Sabi ni Miss Roshi, Miss Dar, Kat din panatag lang kami. Sabi
sabi ng mga matatanda, kapag hitik ang bunga, babatuhin talaga para malaglag. Pero ang blessing na ito ay galing sa Diyos. Di nila kayang pabagsakin ng Katden, kaya private lang ang mga ganap nila. And sabi ni Ma'am Raquel, walang magagawa ang mga bashers, maganda ang reputasyon ni Alden. Yan ang katotohanan. Kaya nga bless na bless si Alden eh. And sabi ni Ma'am Majeline, go lang Alden Richards, huwag mong pansinin ang mga bashers na kasi inggit lang sila sa'yo kasi bless ka. Basta isa lang hiling namin, fan mo ka si Catherine Bernardo. Sana magkaroon ulit kayo ng movie Katden forever. Yan, so salamat po sa inyo mga komento ha. And at the same time, yan, for the last comment, sabi ni Miss Annabel Maid, ang masaya kasi sa HLA, napaka-active na mga fans club ng Katden at sila mismo ang gumagawa ng paraan para mag-promote ng movie. Makakakuha sila ng mga BTS sa shooting, maghintay sila sa mga location kung saan ang shooting at matyaga silang maghintay at sila ang mag-upload sa mga pics na nakuha nila. Which is true, yun po talaga yung nangyari. Active na active talaga ang mga fans club ni Katden. Kaya maraming promotion na hindi galing sa production. Minsan pa nga maraming beses silang nanonood ng movie para makaabot sa milyon ng HLA. Ganun nila kalab ang Katden. Alam niyo, totoo to, real talk to ha. Kasi, di ba lalo po yung mga taga Canada, grabe po yung kanilang mga paayuda araw-araw no, sa mga ganap dun po sa location. So, salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.